Welcome to everyone, Pilgrim Bible Baptist Theological Seminary. At ngayon po ay tayo ay nasa lecture 6 na. Hindi ko lang napalitan tong aking wait lang. Lecture 6, 1 Timothy chapter 6. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong araw. At bago po ang lahat, mag-review po muna tayo. Chapter 1, we talk about contending for the faith. And ngayon sa chapter 6, papaalala ni Apostle Pablo about contending for the faith. Pero specifically, tututukuyin niya dito kung paano dapat yung proper view natin about riches sa kayamanan at yung pagiging satisfying, pagiging kontento, at ganun din yung kung ano yung mga iba pang mga advice ni Apostle Pablo. Pagdating ng chapter 2, yung instruction for public worship. Chapter 3, qualification for leaders. Chapter 4, God's man in truth and integrity. Very important chapter. Chapter 5, how to treat people in the church. So, we talk about how we treat older men, older women, okay, mga kaedad natin at mga mas nakakabata sa atin. Pinaka-importante nun that we treat ladies in the church na as sister, na merong kadalisayan. And then, today, we will talk about riches and godliness. So this is the outline. This chapter has 3 sections, from verse 1 to verse number 2. That's the first section. Verse 3 to verse number 19, the second section, and third section is the final charge or conclusion of Apostle Paul to young Pastor Timothy, verse 20 to verse number 21. Now let's begin. First section, riches and godly. So this chapter, it talks about riches and godliness. First section is a word to servant. Yung tinatawag nating habilin o utos, mga salita, mga dapat tandaan ng mga lingkod o ng mga slaves. Okay? So we have 2 outlines here. In verse number 1, let as many servants are under the yoke count their own master worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. This is a word to slave in general. Sa Tagalog, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. So, Paul called upon slaves to count their own master worthy of all honor. Now, nagpag-usapan natin yung word na honor in chapter 5. And in this chapter, nabanggit uli yung word na honor. Magkaibang Greek word yung ginamit dito, no? Yung honor dun sa chapter 5, we know that it talks about financial assistance. Pero dito, yung honor na alam natin na paggalang dun sa ating mga amo, sa ating mga master, dun sa ating mga pinaglilingkuran o pinagtatrabahuhan. To be good, respectful workers for their master. Kasi nga, he did this not out of a general approval of the institution of slavery, but so that God would be glorified, so that the name of God and His doctrine may not be blasphemed. Christianity arose in a social setting where slavery was commonplace. There were some 60 million slaves in the Roman Empire. Nung time ni Apostle Paul, ni Jesus Christ, nung first century, hanggang ilang mga siglo ang lumipas, namamayagpag ang Roman Empire. Now, when we study their history, kung bakit over 60 million slaves, yung slaves ng Roman Empire, kasi nga, kapag halos masakop nila ang Asia, syempre, tapos naglalagay sila doon ng mga puppet king or puppet emperor, and then yung mga tao doon ginagawa din nilang slaves. That's why in the whole Roman Empire there were 60 million slaves. Some slaves held privileged position. Yun nga yung mga nilalagyan ng katulad for example si Zacchaeus, hindi siya slaves pero meron siyang position. Ang tawag sa kanya aso ng mga Romano. Bakit? Kasi tax collector siya. So, may mga ganong positioning even sa mga slaves. Other slaves were treated with a great abuse. While the Bible never commands slavery, it did permit it and regulate it. So, makikita natin in this verse, inaalaw o pinapayagan. So, nung time nila Apostle Paul, okay, yung ganong pamamalakad ng slavery nung kanilang panahon.
But it does not say na ini-encourage ni Apostle Paul yung tinatawag nating slavery. So, next slide. The church itself was place where slavery was destroyed. Ang simbahan nga mismo, nung natatag ng Panginoong Jesucristo ang simbahan, as we believe that Christ built His church during His ministry, now, it was not uncommon for a master and a slave to go to church together, where the slave would be an elder in the church and the master was expected to submit to the slave spiritual leadership. Mismong ang simbahan pa ng ating Panginoong Jesucristo ang nagiging dahilan ng kanilang time upang yung slavery ay mabasag. Bakit? Imagine, hindi usual sa isang master at isang slave pumunta sa isang religious organization. Pero, yun ang ginagawa nila. Kaya nga pagdating sa mga ibang sulat ni Apostol Pablo, walang Grego, walang Romano, walang Hudyo. Okay, lahat tayo pantay-pantay. So, it destroys the thoughts or the ideas of slavery. Okay? Makikita din natin yan sa James, yung sinasabi ni Apostol Santiago na kapag mayaman, pinapaupo sa unahan sa magandang upuan, pero pag mahirap, so dinidiscourage niya yung slavery. Pero, ang point natin dito sa verse number 1, it permits, but it never recommend. Kasi yun na yung nangyayari. For example, tawag dito, ang isang tao nakakilala sa Panginoon, ang buhay niya ay natagpuan mo na siyang ganito. Siya ay live-in, hindi sila kasal ng asawa niya. Ibig sabihin ba, naging Kristiyano na sila? Maghiwalay na sila? Maghahatian na sila ng anak? Diba? So, let's face it. So, when we say repentance o when we say Christianity, nasa Kristyanismo na, you make things right. Yung mga pagkakamali, then you as a pastor, okay, as a leader, as a preacher, you counsel them what they need to do. Yan yung isa sa mga example natin. So, ganun din yung thoughts na kinakaharap nila Apostle Pablo nung time na yon. Next slide. As are under the yoke. Okay? Let as many servants as under the yoke count their own master worthy of all honor. The same principle apply to our occupation today. When we work hard and honor our employers, it glorifies God. Kaya nga, isa sa masakit kapag ang isang Kristiyano, di ba? Sabi nga dito, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Pag ang isang Kristiyano, kilala siyang Kristiyano pero hindi niya ginagawa yung best niya at meron siyang unbelieving employer na amo na boss, hindi niya ginagawa yung best niya, nadudungisan yung Kristyanismohan, yung ating katuruan at mismo ang ating Panginoon. Kaya nga, when we work hard, ito ang encourage natin, dapat ituro sa mga ating mga kinasasakupan na sila ay magtrabaho ng maigi, wag nakawan ng oras yung kanilang mga employer, yung kanilang mga boss, sapagkat dito nalulugod rin dito ang Panginoon. But when we are bad workers and disrespectful to our supervisor, it brings shame on the name of Jesus Christ. Yung malimit na, Kristiyano ka pa naman, ang tamad mo. Diba? Colossians chapter 3 verse 22 to 24. Servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleaser, but in the singleness of heart, fearing God. Ang motivation natin, hindi para i-please yung amo natin o kung sino man, okay? Kundi, pagpapakita natin to na meron tayong takot sa Diyos at ito yung isa sa mga fulfillment dapat nating gawin sa kanyang mga utos. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. So, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. People will judge us, tayong mga Kristiyano. Hindi lang mismong ikaw. Siyempre, yung mga unbeliever, nahilig silang mag-generalize eh. Di ba? Ganyan pala yung mga Kristiyano, ganyan pala yung mga Kristiyano. Diba? Ngayon, kaya ang ibang mga taon, ang tingin nila sa Kristyanismohan ay ganito, kasi kasalanan ng ibang mga kilala nila na naging bad testimony. Kaya nga hindi lang mga kapatid natin sa Panginoon ang nakatingin sa atin, pati mga unbelievers. So, totoo yung salita ng Diyos talaga. Kapag tayo nagiging bad testimony sa anumang area ng buhay natin, saan ka man napunta, ang sabi, nababastos o nalalagyan ng dungis, okay, yung pangalan ng ating Panginoon. And what the Bible teaches,
based on how believers conduct themselves as workers. Diyan nila tayo binabasa. That's why Apostle Paul, we are living epistles. Each Christian should ask if they are leading people to Jesus by how they work, or if they are leading people away from Jesus by their bad work and testimony at their job. Kaya pag, diba, dito sa church, diba, kapag may napopromote, glory to God, glory to God. Verse number 2, second point, a special word to slaves with Christian master. So, in general, unbeliever man o believer, ito yung instruction, ito yung paalala, ito yung salita ng Panginoon sa mga servants or sa mga slaves. So, how about dun sa mga servants, sa mga slave, sa mga employee na ang employer nila, na ang boss nila ay mga Kristiyano? Verse number 2, let's read. And they that have believing master, meaning Christian, okay? Kapatid sa Panginoon, let them not despise them because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Kristiyano, in a Tagalog version, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito, sa dahilang sila'y magkakapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod, sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Diba? Marami tayong maiisip na mga sitwasyon dito o na-experience natin, nakikita natin sa church natin. Kaya nga sabi ng isang mangangaral, minsan, mas madaling kadil o kausap yung mga hindi mananampalataya kaysa sa mananampalataya. Bakit? Yung salitang take advantage. Nagte-take advantage. Ay, kapatid ko naman to si ganito. Ka-church ko naman, maiintindihan naman ako kapag hindi ako nakapagbayad agad. Ay, maintindihan naman ako pag tatamad-tamad ako sa trabaho. Hindi po. Hindi tayo magte-take advantage. Sabi ng salita ng Diyos, don't despise them. Okay? It is easy for us, di ba? May master, kapag ang employer ay hindi mananampalataya, di ba? Hindi niya kilala si Jesus. Kailangan maging good testimony para makita niya si Jesus Christ. Pero kapag ang isang Kristiyano, kapatid niya sa Panginoon, ka-church niya, dinala siya, o leader niya pa sa church. Okay? Ito ang kalamitang sinasabi, hindi niya naman ako ini-expect na magkaroon ng talagang pagpapagal sa trabaho. At pasensyoso yan. Pasensyoso naman. Hindi po, mga kapatid. Hindi. Ito nga, our equality in Jesus doesn't eliminate God's order of authority. Yes, we are equal in the sight of God, but it does not disseminate or it does not eliminate. Hindi natatanggal dun yung God's order of authority, ba? Magkapatid kayo sa simbahan. Pero kung siya ay employer mo, tama ba, Brother Jimbel? Tratuhin mo siya na talagang employer mo na pinagtatrabahuhan mo. Gagawin mo yung best mo, hindi lang para i-please siya, kundi ito dahil pagpapakita mo na meron kang takot sa Diyos at ang nais mong paglingkuran ang Panginoon. Kaya nga pag sinabi natin maglingkod ka sa Panginoon, hindi lang natin sinasabi, we need to explain this to our people, na hindi lang natin sinasabi na magsimba ka lagi, mag-pray ka, mag-Bible study ka, magbasa ka ng Bible mo. Kasama din doon na paglingkuran mo yung amo mo na magtrabaho ka ng maigi upang magkaroon ka ng magandang patotoo. Okay? At inuutos iyon ng ating Panginoon. But rather, do them service because they are faithful and beloved. Upon this principle, Christian slave with Christian master were not free to despise their master for expecting them to work. Rather, the slave should be even more dedicated to work because he served a brother. Parang ganito. I-example ko ulit sa inyo yung example ni Brother Rapi nung kanyang preaching. Di ba pag yung kapatid natin sa pananampalataya may business, na lagi nating narinig yung, presyong kapatid. Halimbawa, ako, nagbebenta ako ng kimchi. Di ba? Ang benta ko sa inyo, 100. Pero hindi nyo alam, din-discount ko na yun para sa inyo. Pero sasabihin mo pa, presyong kapatid, 80 pesos na lang. Di ba? Yun yung mga, dito magmamanifest yun eh. Parang sinasabi ni Apostle Paul, dapat nga mas suportahan pa natin. Kaya nga, kung kaibigan mo may business, suportahan mo.
Lalo na kung kaibigan mo o kasama mo pa sa church, kapatid mo sa Panginoon, suportahan mo. Hindi yung ginugulangan pa natin. Amen? So, hindi yung, mabait naman. Ang tawag doon, you're taking advantage. O sa madaling salita, na mapagsamantala. So, ayaw po yan ng ating Panginoon. Malinaw po yan dito sa verse number 2 ng chapter 6 of 1 Timothy. Now, that's the first section. Okay? So, that's the first section. Let's begin with riches and godliness, money, contentment, and godliness. Ngayon, itong chapter na to, umiikot to sa riches. Okay? Sa yaman. Kung paano dapat inihahandle natin ang pera, kung paano dapat natin ituturo sa tao na maging kontento. Yung word na riches, ilang beses inulit dito. So, from verse number 3 to verse number 19, it talks about money, contentment, and godliness. Basahin natin. Kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoon Kristo at mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manunligsa at makipagdebate o makipag-away tungkol sa mga salita, mga bagay na humahandong sa inggitan, alitan, kutyahan at pagbibintang. Mahilig din siya makipagdebate o makipag-away sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng relihiyon o ng relihiyon. So, in verse number 3 to verse number 5, this is warning against those who misuse God's word. Si Apostle Pablo, nagbigay siya ng warning dun sa mga tao sa Ephesus at hanggang ngayon na humahawak ng salita ng Diyos na hindi tama. Okay? If any man teach others wise, in drawing to the close of the letter, Paul referred again to a theme. He mentioned in the first chapter that Timothy must be on guard against those who would misuse the word of God. Imagine, verse number 4 of chapter 1, pinapalalahanan ni Apostle Pablo, content for the faith. And then, matatapos na yung chapter ng 1 Timothy, pinalalahanan naman ni Apostle Pablo kung sino man yung mga nagtuturo. In this context, we mean replacing the plain teaching of God's word with a focus on prophecies and vision and strange spiritual experience people claim at iba pang mga katuruan. This was a great danger that Paul warned against Timothy. Mga ibang turo. Consent not to those wholesome word. Anong karakteristik nitong mga taong to? Paul warned Timothy against the argumentative heretic who has left the word of God to promote his own ideas. Kaya ngayon yung sinasabi po natin. Kaya mas maganda na i-approach mo yung salita ng Diyos exegetically. Anong ibig sabihin? When we preach, okay, kung ano yung sinasabi ng passage, we exegete, di ba? Pinapaliwanag natin kung ano yung ibig sabihin ng, kung ano yung tema, ano yung paulit-ulit na sinasabi, ano yung pinakapunto, pinag-aralan natin sa ating hermeneutics at preaching, kung ano yung nais nang sabihin, mga principles na applicable noon at hanggang ngayon. So, we use stories, poem, and all other things para mas ma-present natin clearly yung salita ng Diyos. Hindi yung i-replace natin yung mga ganong bagay, jokes, stories, at kung ano mang mga bagay. So, ito po yung mga taong yun. Okay? They replace, pinapalitan nila yung salita ng Diyos. And that does not consent the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ. Apostle Paul warned Timothy against those who seem to treat the word of God more as plaything instead of a precious gift. Ayan. Ang dami niya ngayon makikita. This is a fact or truth. Katotohanan to sa mga kulto, sa mga hindi talaga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ginagamit lang para pagkakitaan, kinakalaka lang salita ng Diyos. Next slide. You don't have to be an active opponent of God's word to be an enemy of it. If we fail to give the Bible its rightful place in our own life,
and in our preaching, we oppose God's word. Hindi natin kailangan na i-critic o alam mo yon, i-bash yung salita ng Diyos. Anong kailangan lang natin gawin para maging kalaban tayo ng salita ng Diyos? Okay? Huwag natin ibigay yung tamang interpretasyon. Huwag natin ibigay yung tamang aplikasyon. Okay? I-replace the Word of God with our own ideas at kung ano-ano pa yung mga tinuturo sa panahon natin ngayon. Mga contemporary theologies. Then, we're enemy of God's Word. There are different ways that people do not consent to the truth of God's Word. Ngayon, bakit natin to sinasabi? Kasi, itong mga taong to na ginagamit yung salita ng Diyos sa hindi tama, ang habol lang nila ay magpayaman, kinakalakal yung salita ng Diyos. This is true sa mga prosperity gospel. So, ano yung mga different ways na hindi nila kinokonsent yung salita ng Diyos? Some deny God's word. Sinasabi nila na, hindi naman lahat ng nakasulat sa Bible ay salita ng Diyos. Yung iba lang salita ng Diyos. Some ignore God's word. Okay? In explanation and in its application. So, yung explanation, pinaniniwalaan. Pero pagdating sa application, they ignore it. Sa preaching lang yun, sa church lang yun. Pero sa mga personal life, hindi na pwede. Ba? Some explain away God's word. Iba yung interpretasyon. Tinatawag nating mga analogies. Okay? Yung iba naniniwala that the Genesis account is a poem. Dahil poem siya, so it is not a literal. Okay? Iba yung explanation. Some twist God's word using it as a toy to be played in a debate and dispute. Diba? May mga tao na, alam mo yon, magsa-search lang sila ng triviatic materials mula sa Bible. Tapos biglang, akala mo marami na silang alam. Ipopost sa internet o ipag-uusapan. Tapos kapag, hindi mo to alam. Diba? Ganun ang ginagawa ng karamihan. Curiosity or interest in God's word. Okay, tandaan natin ito, no? Curiosity or interest in God's word without submission to it is a grave danger. Ang salita ng Diyos, the Bible is not to satisfy our curiosity o for trivial pursuit. Excuse me. Hindi sinulat ang Bible para masatisfy lang yung mga curiosity natin. O para lang sa mga triviatic materials for our trivial pursuit. No. It is the truth and the truth that will set us free na dapat maghari sa ating buhay. So, the characteristic of those people who misuse God's word, he is proud knowing nothing. This describes those who misuse God's word, yet, as all the proud, they don't see or admit their lack of knowledge. Like most proud people, they are able to convince others that they are expert in God's truth when they actually misuse it. Tingnan mo, panoorin mo yung mga debate ng Iglesia ni Cristo tsaka kesa naman manood tayo ng mga walang kabuluhan, manood kayo ng mga debate. Tingnan nyo yung mga argumento ng mga, lalo na yung mga dating daan. Sobrang foolish ng kanilang mga argument. For example, 'di ba kapag anong tawag doon na ang tawag doon sa debate yung cross-examination. Pag yung nagtatanong na yung meron ka bang mababasa sa salita ng Diyos na ganito? Pag sinabi, pag may nabasa ko, aaminin mo, talo ka na. 'Di ba? Ano yan? Mga nakapaka-foolish technique sa debate o mga arguments, mga philosophical, mga statement. Yung, pag may nabasa ako, aaminin mo, talo ka na. Ganon sila lagi eh. Kaya minsan, yung debate dito sa Pilipinas, ang pangit panoorin. Walang kakwenta-kwenta. Mas maganda pa yung debate ng mga Amerikano. Kasi, napaka-wholesome. Doon magkaiba sila ng views, maganda yung papamaraanan. Hindi yung kapag may nabasa ako, aaminin mo, talo ka na. So, akala nila, sila yung mga taong napakamayayabang, pero wala naman talaga silang alam. Ginagamit ang salita ng Diyos, okay? Pero sila ay mapapride at wala silang alam. So, ano pa yung mga characteristic nitong but batting about question and strifes or words in Tagalog,
Sakit na niya ang manuligsa, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate o makipag-away tungkol sa mga salita. Okay? Those people who misuse God's word may be expert debaters of their current pet doctrine. Katulad nga ng sinabi ko, one banjo string. Anong ibig sabihin nun? Sa isa ka lang magaling. Kaya nga sa atin, sa Bible school, kaya ka pumasok sa Bible school, we're teaching here the whole counsel of God. You have a subject about minor prophets, major prophets, poetic books, Pentateuch, Matthew, general epistle, pastoral epistle, personal epistle, tapos mga ecclesiology, revelation. We want you to have a deeper knowledge o general knowledge from Genesis to Revelation. Because that is tinatawag natin pag-fulfill dun sa sinasabi ni Apostle Pablo that teaching the whole counsel of God. Ang sabi sa Matthew chapter 28 verse number 19, observe all things, diba? Not just some things, but all things. Okay? So, itong mga taong to, they know nothing, mapapride sila, at mahilig silang makipag-away, but they desire to constantly debate some aspect of doctrine shows their unwillingness to humbly receive the truth. Kapag dun sa naman sa mga, halimbawa, pag-usapan natin ang kadyusan ni Jesus Christ, magagaling sila dyan. Pero pag pinag-usapan na yung end times, wala na kaming alam dyan. So, Paul isn't speaking about people who inquire or question in a genuine desire to learn. So, hindi dito sinasabi ni Apostle Pablo na yung mga taong matatanong. May mga tao po talagang matanong seeking for the truth. Okay? Kasi sinasabi dito ni Apostle Pablo, nagtatanong kasi gusto lang i-challenge yung nalalaman mo at ipakita na mas matalino sila sa'yo. Kasi maraming mga klase nagtatanong, yung isa hindi niya talaga alam, gusto talagang ma-inform. Yung pangalawa naman, yung sinutukoy ni Apostle Pablo, nagtatanong kasi gusto lang ipakita na mas matalino siya sa'yo at wala kang alam. So, anong results ng mga taong to na they misuse the word of God? The result is whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings. So, what is this? Timothy should expect that such men would envy him and his office. Itong mga taong to, kinaiingitan si Timothy, that they would create strife among Christian, away, that they would promote railing or reviling of Timothy and other leaders in the church, mga chismis, that they would be source of evil surmisings or evil suspicious, always suspecting Timothy and other leaders in the church of evil motives and plots. Sinasabi ni Apostle Pablo, expect these people. Expect mo tong mga taong to. This is another characteristic, yung supposing that it is godliness. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng reliyon. Or the idea is, itong mga taong to, ginagamit lang yung salita ng Diyos, kinakalahal yung salita ng Diyos para mapayaman sila. Kaya nga sa ministry, hindi ka papasok sa ministry kasi magpapayaman ka. Diba? Nakita mo yung isang pastor, naka-Montero, magpapastor ka kasi gusto mo rin magkaroon ng Montero, nagkaroon ng pick-up, mayroong magandang bahay, kompleto ang insurance. Di po. This is another characteristic of those who misuse God's truth. Their interest in the things of God is not entirely for God's glory. Kaya nga, nung tinanong ako dati ng mama ni Grace, ng aking wife, sabi niya, ano bang plano nyo? Ang sabi ko, hindi po kami magpapayaman, maglilingkod po kami sa Panginoon. Naalala ko pa yun, di ba? Dapat ganun po, nawa, ang motivation natin. Hindi magpapayaman kasi gusto kong, di ba, makita mo yung mga matatandang pastor, ang gaganda ng church nila, may mga ilan ng kotse nila, but motivated in part by desire for wealth and comfort. The idea is what like prosperity group doctrines. Ito yung sinasabi nila. They market Jesus as if He will solve all problems. Yung tipong, kapag tinanggap mo si Jesus Christ, aalisin niya lahat ng problema mo. Hindi ka na mahihirapan, hindi ka na magkakasakit. Diba? Though, si Jesus Christ, nung dumating siya sa buhay natin, nagkaroon tayo ng satisfaction, nagkaroon tayo ng fulfillment, ng contentment,
Pero hindi pinapangako ng Panginoon na kapag ang isang tao, binigay niya yung buhay niya sa akin at pumunta ako sa kanyang buhay, mawawala na siya ng problema. Ito yung tinuturo po ng mga prosperity gospel. Tapos pag hindi natupad yung pinagpe-pray, sisisihin na wala tayong pananampalataya. Apostle Paul said to Timothy, "From such withdraw thyself." Itong mga taong to, huwag mo silang panigan. Huwag mo silang samahan. Withdraw yourself. Umalis ka sa kanila. Hindi kita yung sa share screen. So, point in letter B, money, contentment, and godliness. Another point is the true gain of godliness. But godliness with contentment is great gain. Okay, in verse number 6, but godliness with contentment is great gain. Paul told Timothy that those who misuse God's word wrongly think godliness is a means of material gain. Yun, katulad ng sinabi natin kanina, maglilingkod ka kay Lord o gagamitin mo yung kanyang salita, papasok ka sa Bible school, magpapastor ka. If that is for material gain, isa ka sa mga taong to. Knowing his statement may be misunderstood, he followed up with an explanation. So, baka ma-misunderstood ni Timothy si Apostle Paul, kaya niya sinabi yung verse number 6. That's why the word but, okay, it contrasts verse number 1 to verse number 5. But godliness with contentment is great gain. It is true that godliness is great gain, but only when accompanied by contentment. Paul knew this kind of contentment firsthand. So, in Philippians chapter 4, verse number 11 to verse number 13, alam ni Apostol Pablo kung anong ibig sabihin ng makontento. Nagpatunay po ang chapter 4 ng Philippians, verse 11 to 13. Hindi ko sinasabing ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan ang anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang magana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob na sa akin ni Kristo. Sa English, sikat na sikat, yung I can do all things which Christ that strengthened me. Pero hindi nila binabasa yung verse 11 to verse number 12. Yun yung context nun. It talks about contentment, yung pagiging kontento. Yun po ang tinatawag nating great gain. Okay? We can only find contentment when our hearts are rooted in eternal things. And contentment is essential because it shows we are living with an eternal perspective. Kapag ang isip po natin lagi ay puro sa mga material things, gusto mong magkaroon ng ganito, you will never find contentment. But if it is rooted o nakatuon, nakaugat dun sa mga bagay na hindi maglalaho sa mga hinaharap, okay, that is a true contentment. So, point number 3, from verse number 7 to verse number 8, what is the heart of contentment? Ano ba yung pusod? Ano ba yung center ng pagiging kontento, ng pagiging satisfied? So, nagkakaintindihan naman tayo na pag sinabi natin kontento, iba yung you are satisfied in Christ. You are satisfied with Christ. Kahit wala kang mga ganito, you are complete, you are fulfilled. Iba naman yung kontento na pag sinabi ng preacher na huwag kang makontento kung ano ka lang. Okay? Iba naman yung pinag-uusapan. No? Nang ibig sabihin nun, kailangan nagpo-pursue tayo na sa lahat sa mga anumang area ng ating buhay. So, nagkakaintindihan tayo doon. So, here, what is the heart? Apostle Paul explaining to Timothy, ano ba ang puso ng pagiging kontento? Napakaganda ng versikulong ito. For we brought nothing in this world. Wala tayong ang dinala nung tayo ay sinilang ng ating mga nanay. And it is certain we carry nothing out. Kapag tayo ay namatay, kahit ilang pang mga insurance meron ka, yaman meron ka, hindi natin yan madadala. A baby is born not only
penniless, ibig sabihin walang pera. Kaya nga, sabi, ay, hindi, yung tiyan pa lang na nasa celebrity niyan, yung ulo niyan, napakaraming pera na. Pero ang sinasabi nito, bigay lang din naman sa kanya yun. As in, nung sinilang tayo, as in wala. Okay? But without even a pocket to put money in. Kahit nga bulsa para ilagay kahit piso, wala rin tayo eh. Just as certain we can carry nothing out. The things that make a man rich in this world mean nothing in the world to come. Ano mang yaman ang meron tayo, hindi po natin madadala niyan. That's why, ito po yung argument niya, Apostle Paul. Hindi natin madadala yung mga bagay na yan. We need to be content. Okay? We need to realize that we are in Christ and Christ give us satisfaction. It is certain we can carry nothing out. A heart of contentment begins with seeing our material possession and resources in an eternal perspective. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Dapat yung kung ano mga resources natin ngayon, mga material blessing na meron tayo, financial blessing na meron tayo, we need to use that, okay, for eternal purposes. So mga bagay na hindi maglalaho. Papagamit mo yung sasakyan mo, papagamit mo yung pera mo, magdo-donate ka para sa ministry, o kung ano pang mga bagay para sa ikakalawak ng kingdom ng ating Panginoon. Verse number 8, and having food and raiment, let us be there with content. After an internal perspective, pag nauunawaan na natin itong mga bagay na to, na, hindi ko pala madadala yung yaman ko. Lilipas lang pala. Mas mahalaga pala yung mga bagay na hinaharap, yung mga hindi nasisira. After we realize this, a heart of contentment will be humble. A heart that can be content with simple things. Matututo tayong maging kontento. Ang akin lang, nakakapaglingkod ako sa Panginoon, naaalagaan ko ng maayos yung anak ko, meron kang kinakain 3 beses isang araw. Okay? So, magiging thankful tayo. Kaya nga, ang hirap sa tao na hindi siya mapasalamat. Ang isang taong hindi mapasalamat kasi hindi siya nakokontento kung ano meron siya. Hindi siya satisfied. Point number 4, from verse number 9 to verse number 10. Basahin natin sa English and sa Tagalog. Ang bilis ng oras, 6:53 na. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, with drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. The folly of the greedy heart. Ito yung pagkakamali. Ito yung foolishness ng isang puso na hindi makontento, na gusto na lang lahat. Kaya pinag-aralan nga natin yung covetousness and filthy lucre, di ba? 1 Timothy chapter 3. Filthy lucre, yung, if I'm not mistaken, yung gahaman sa pera. Okay? Pero yung covetous naman, hindi lang gahaman sa pera, hindi siya makontento sa mga bagay na meron siya. Gusto niya, kung ano yung meron yung iba gusto niya ring makuha. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Okay? But they that will be rich fall. Significantly, the desire for riches is far more dangerous than the riches themselves. Okay? Yung talagang gahaman kang yumaman. Ayun po yung point niya, Apostle Pablo dito. Yung desire, yung talagang gusto mong mayaman. Yun po yung napakadelikado. Yung yaman mismo, okay? Hindi yun yung kasalanan. Pero yung dinidesire ng tao na magpakayaman, yung pagiging gahaman na maging mayaman. And it isn't only the poor who desire to be rich. It is also the rich who want more riches. Hindi issue dito kung mahirap ka o mayaman. Yung mahirap gustong mayaman. At yung mayaman gusto nyo pang magkaroon ng marami pang yaman. Poor does not mean godly and rich ungodly. Hindi naman sinasabi din ng Panginoon na kapag mahirap ka ay makadiyos ka at yung mga mayayaman ay hindi makakadiyos. Nor it is true the other way around.
There were many remarkably godly men in the Bible who were almost unbelievably rich, such as Abraham, David, and Solomon. Diba? Maraming mga mayayaman, but they were satisfied in the Bible. Abraham, David, and Solomon. Okay, naalala ko, dati may nag-preach sa mission conference, no? Ang sabi niya, dapat kapag Kristiyano ka, mayaman ka, pinagpapala ka. Yes, well, that's true in some other parts of our Christian life, true sa ibang mga Kristiyano, but it is not absolute. Na dapat, kasi prosperity gospel ang labas natin yan. Dapat pag Kristiyano ka, dapat mayaman ka. O much worse, dapat wala ang sakit. Kasi ang gagamiting argument, ba, wag mong sasabihin sa akin, you live by faith, tapos mahirap ka. Kasi sa Bible, yung mga nagdib sa faith, mayaman sila. Yes, pero hindi totoo sa lahat ng mga Bible characters yun. Okay? Yung mga nabuhay sa pananampalataya, pag binasa mo yung Hebrews chapter 13, hindi naman sila lahat mayaman eh. Yung iba sinunog, yung iba pinahirapan, yung katulad ni Prophet Jeremiah, iba pang mga propeta, namuhay sila sa pananampalataya pero hindi lahat laging mayaman. That's why it is not absolute. Okay? Na dapat kapag Kristiyano ka, dapat mayaman ka at pinagpapala ka. You're living by faith, dapat mayaman ka. No. Okay? So, ito yung sabi sa Psalms chapter 62 verse number 10. If the riches increase, kung ang yaman ba natin ay mas dumadami pa, do not set your heart on them. Okay. Like David, di ba? Hindi lang yaman yung pinagkatiwalaan niya. Pinakita niya dun sa King of Assyria, if I'm not mistaken, kung gaano kayaman. Sabi ng Apostle Isaiah, huwag mong papakita. Ay, King Hezekiah, di ba? Huwag mong ipapakita yung yaman mo. Pero ano nangyari? Pinakita niya, pinagmayabang niya. Kasi, he set his heart on it. And then, ano nangyari? Kinenker sila ng kanilang mga kaaway. But they that will be rich fall into temptation and a snare. Ang mga nagnanasang yumayaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng mga masasamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamakan. This desire for riches tempts our heart away from eternal riches and a snare us in a trap and few can escape. Hindi natin, syempre, as a human, gusto nating yumaman. Gusto nating guminhawa. Nag-aral tayo, nagsumikap tayo, kasi gusto nating guminhawa yung buhay natin. At napaka-hipokrito naman natin na hindi natin gustong yumaman. Yes, gusto nating yumaman. But, check your desire. Kung yan na lang yung focus ng buhay mo, mamatay kang mayaman, there is something wrong. Yung mga wala silang ibang inisip kundi magpayaman. Di ba ganoon sa networking? Diba? Gagawin nilang lahat ng bagay. Kahit ikakasisira ng samahan, kahit ikasisira ng pagiging magkaibigan. Always dreaming of riches and always setting one's heart on them. Pag andun na lang yung puso mo. Kaya sinasabi ni Apostle Pablo dito, yung yaman mo, gagamitin mo yan para sa mga eternal purposes, para so to speak, para sa gawain ng Panginoon. Okay? So, ito yung characteristic ng mga nagmi-misuse ng salita ng Diyos. Okay. So, for the love of money is the root of all evil. So, money is not evil itself. Okay? Like riches, it's not evil themselves. But the desire of it, sa verse number 9 and in verse number 10, yung love. For the love of money. Sa verse number 9, yung desire, okay? Yung talagang gahaman. Dito naman yung pagmamahal. So, riches is not evil itself and money is not evil itself. But the desire and the love of it is the root of all evil. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Tingnan mo, bakit maraming mga tao sinisira nila yung integridad nila? Okay? Yung ito mahirap kila Jessica Soho eh. O Jessica Soho, makinig ka. At yung iba pang mga sikat na mga broadcasting channel dyan. Halimbawa, nag-ML, yumaman.
Okay? Nag-vlog, yumaman. Ini-encourage nila na lalo yung mga kabataan, ay pwede ka palang yumaman, mag-ML ka lang eh. Pwede ka palang yumaman, mag-vlog ka lang. Yun na lang ang gagawin ko. So sobrang gayaman nila sa ganun. Ibababa nila, kahit mawasak, masira ka nilang itlad, okay lang. Sumayaw ka ng sayaw kikay sa gitna ng junction, okay lang. Diba? Lalaki ka, halimbawa, Brother Jaynard, pupunta ka sa junction, magsusuot ka ng maikling short, magsusuot ka ng challenge sa kikay para magkaroon ka ng maraming viewers, mapapasok ka sa YouTube monetization, magkakaroon ka ng kikita ka ng pera. For the love of money is root of all evil, mga kaibigan. The love of money can motivate any evil on this earth. Bakit meron mga pagpatay? Diba? Para sa pera. Ito sa lupa. Sa lupa. Yan, sa pa yan? Sa Old Testament. Kaya sabi ng Panginoon, remove not the ancient landmark. Ano yung landmark na yun? Yung mga, ang tawag natin dito yun? Yung mga muhon sa atin, parang ganun sa kanila. Ang landmark dati, mga puno, mga malalaking bato. Makikita natin yan sa Old Testament. Kasi nga, ang daming mga away-away sa lupa. At hanggang ngayon, mga magkakamag-anak, mga magkakapatid, nagpapatayan para sa lupa, para sa pera. Walang kasalanan na pwedeng i-commit ng tao para sa pera. O ibig sabihin, kahit anong kasalanan pa yan, gagawin ng tao dahil sa pera. There is no sin that cannot be committed for the sake of money. Napakalungkot. I found this picture very interesting and unique. Nakita nyo yan? The root of all evil. Diba yung dollar, pinagtupi-tupi niya na ma-form yung the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Not money itself, not riches itself, but the love of money. So, don't be, magkamali kayo dyan, ha. Okay, point number 5, under money, contentment, and godliness. True riches, serving a great king. Ano ba ang totoong pagiging mayaman? So, we have this perspective na yung yaman, lilipas lang yan. At ang yaman dapat pinapagamit natin sa Panginoon. At ano ba talaga ang tunay na yaman? Ang tunay na kayamanan ay yung paglingkuran natin ang Panginoon. Yung thoughts na, makapaglingkod ako, mamamatay ka na naglilingkod sa Panginoon, napalaki mo ng maayos yung mga anak mo, okay? Nagsama kayo ng asawa mo ng masaya, kahit hindi lagi, okay? That's a true riches. So, verse number 11 to verse number 16, we will try to read this. But thou, O man of God, flee these things. So again, this word but, it contrasts verse number 1 to verse number 10. Dun sa mga taong nagmi-misuse ng salita ng Diyos kasi kinakalakal lang nila yung salita ng Panginoon. But thou, Timothy, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast possessed a good profession before many witnesses. I give the church in the sight of God, who quickeneth all things, and before Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unbreakable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his time he shall shew, who is blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom he honor and power everlasting. Amen. So, meron dyan Tagalog, pero for the sake of time, hindi na natin babasahin. Naiintindihan naman na yung English, understandable naman. But thou, man of God, Timothy was commanded to be different from those who live for riches and material wealth. Kaya, ayan. Kahit tayo kung hindi ka man tinawag sa pagpapastor, okay? You need to set your minds, set your hearts, set your thoughts. Namumuhay ka ba para magpayaman lang? But you, Christian, man of God, lalo sa mga ngaral, he was to flee the proud arguments of those who misuse God's word and who suppose that we should follow God just for what we can get out of it. What we need to do is pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and godliness. Instead of pride and riches, mga kapatid, Timothy was to make these things his pursuit. These are things which are often not valued in our present age, but are very valuable to God. Lalo na sa ating mga mangaral. Ito yung mga bagay na dapat pinupursu natin. Yung katwiran,
kadyusan, pananampalataya, pag-ibig, okay, pasensya, o long-suffering, and gentleness. So, okay. So, may mga word tayong mga explain dito. Fight the good fight of faith in verse number 12 to verse number in verse number 12. Fight the good fight of the faith. Okay? We are warriors. Na tayo, mga Christian, nasa battlefield. We are in a battleground. At hindi dapat tayo sumusuko. In ancient times, sa Romans, yung mga Romano, sa boxing at sa mga iba pang mga laro, kapag ang isang manlalaro ay natalo sa boxing, ang ginagawa nila, tinatanggalan nila ng mata. Okay? At tayo, mga mananampalataya, okay, mga Christian, dapat lumaban tayo, hindi pa tapos ang gera, hanggat hindi pa tayo namamatay. Lay hold on